Isang magandang araw ng Sunday po muli sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo ulit sa ating Sunday School sa Family Tabernacle 1 ng Malibay, Pasay sa United Pentecostal Church of the Philippines po. At muli tayo ay mag-aaral at makikibahagi sa pagbibigay pagkain ng ating kaluluwa dahil ito ang gusto ng Diyos na hindi lamang ang ating katawan ang ating pinapakain, kundi maging ating espiritu, ang ating kaluluwa dahil ito ay ikararating natin sa kaharian ng Diyos. Dahil ito nga ang ating gagawin lagi sa araw ng linggo at pagpapatuloy natin ito hanggang sa tayo muli ay makapunta na muli sa isang lugar at magkaroon ng church service na tulad ng ginagawa natin noon bago nagkaroon ng pandemic. Kaya tayo ay lagi lamang maging safe sa ating mga tahanan at dating din ang panahon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na tayo ay sama-sama na magkakatipon sa banal na gawain ng ating Panginoon tuwing Sunday. For the meantime, pagpatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating palaging gagawin every Sunday. At tayo po ay muli mananalangin bago tayo magsimula at hingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, narito kaming muli ay nilalapit sa iyo ang aming pong gagawing pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na ang bawat isa na makikibahagi dito at makikinig, buksan mo ang puso at isipan, Panginoon, at bigyan ng kaunawaan, Lord, sa iyong mga banal na salita at aral. At dalangin po namin ang gagamitin mo rin tagapagturo na ikaw, Panginoon, ang maluwalhati at ang iyong mga banal na kaalaman at karunungan ang siya maghari sa aming pag-aaral na gagawin. At dalangin namin, Lord, na walang magagawang paghadlang at mabibigo ang kaaway sa kanyang mga tangka at sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ay sinasaway namin siya in the name of Jesus Christ. Hallelujah. At we claim victory, Panginoon. Muli, we give all the glory and praises to your holy name. In your mighty name, Jesus Christ, our Lord God, we pray. Amen. Praise God. Tayo po ay natapos na nung nakaraang linggo sa lesson for chapter 11 ng ating mga aralin at ito na po ang ating chapter 12 or lesson number 12 na pinamagatang Stewardship and the Ministry. At ihanda na po natin yung ating mga Bible at buksan sa John chapter 21 verse 15. Ito po ang Juan 21:15 na ating gagamiting key verse sa aralin na ito. At dito po sinasabi, so when they had dined, Jesus said unto Peter, or Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Yan po ang sinasabi sa John chapter 21 verse 15. At ang layunin po ng araling ito ay upang matulungan ang bawat nasa ministry na maunawaan ang mga responsibilidad sa lahat ng dako ng pagiging katiwala. At ito po yung mga dapat na maunawaan at matutunan. Ang responsibilities, mostly this is for the pastor po natin at ng bawat may pamumunong ministry o tungkulin. Feed the flock. Tatandaan natin yan from our key verse. At pangalawa, stewards of the ministries of God. Pangatlo, guard the flock. Pang-apat, practice faithfulness. At panglima, practice integrity. At pang-anim, practice self-discipline. At sa ikapito, be a good steward in all areas. At ito po yung mga i-discuss natin sa aralin ito dahil ito yung karamihan mga responsibilidad ng isang tagapamuno
At ang ating pastor nga po, in our case, sa ating church ng Malibay, Pasay. At ang bawat mga naglilingkod sa ating Panginoon, the responsibilities of the pastor mentioned are serious matters dahil involved po dito yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ang pananampalataya, yung katotohanan na yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos at ang ini-instill niya sa ating buhay at sa ating puso. Amen. Una, i-discuss natin yung number 1, feed the flock. Gaya ng ginagawa natin, laging meron tayong pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos dahil nga ang kalooban ng Panginoong Jesus. Ito yung kanyang sinabi. Ano kabilin-bilinan? Basahin natin sa John chapter 21 verse 16. Ito po yung sinabi niya na He saith unto him, feed my sheep. Kaya ang mga kawan ng Diyos, gaya po natin bawat mga church members, dapat laging may pagkain na pangkaluluwa. Hindi lamang po pang physical o yung ating katawan ng pinapakain natin. Dapat lagi rin may pagkain yung ating kaluluwa. It is the pastor's responsibility to teach the full truth of God's Word. Kaya mahalaga po na tayo nakikibahagi. Tayo ang dati nang nagagawa natin magpunta sa church dahil doon tayo nakakapakinig ng pangangaral at pagtuturo ng ating mga pastor. Kaya doon po nagagawa itong ibinili ng ating Panginoon. So we do our part. Tayo ay matuturuan at mapapangaralan lamang pag tayo ay dumadalo. Kaya make it sure na tayo po ay laging dumadalo at makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Iyon ang gusto ng Panginoon, mga pagpapaalala sa kanyang mga kasasakupan. Ang kawan ng ating Panginoon ay itinalaga para sa kanyang pangangalaga. Kaya bilin po ng ating Panginoong Diyos sa mga tagapanguna na pangalagaan ang bawat mga kawan. At naroon na po na nakapaloob yung pagkakaroon ng isang church dwelling or yung building para tayo ay sama-sama na makapagsagawa ng ating pagpupuri, pag-awit, pagsamba at pakikinig ng kanyang salita. Amen. At matagal na po na ito ay sinasagawa ng ating tagapamuno. Amen. At sa Biblia, naging halimbawa po dito si Haring David at sa kanyang pagiging hari ng Israel noong kanyang panahon ay nagbigay muna siya bago siya humingi sa kanyang mga nasasakupan. Dahil ang pagbibigay, ito po ay dahil sa pagmamahal sa Diyos. Ito kanyang sinabi na he told them he was giving because he loved God. Kaya tinuro din niya sa mga tao na nagbibigay tayo lahat dahil nagmamahal tayo sa ating Diyos. Amen. At ito'y mababasa rin po natin sa 1 Chronicles chapter 22 verse 5 na ang sabi doon, and David said, the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnificent of fame and of glory throughout all countries. I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly. Hindi niya tinipid, hindi niya kinulang kung ano man yung mga ginamit dun sa kanyang itinayong gusali para sa ating Panginoon. This is worship, alay sa ating Panginoong Diyos upang parangalan siya ang kataas-taasan. Amen. Naging good example po yung pamumuno ni Haring David. A good example of free will offerings being given for the construction of a place of worship is seen in the construction of the tabernacle and Solomon's temple. Kaya kung mayroon sa atin na nakarating na doon sa bansang Israel, may isang magandang gusali doon na itinalaga kasi na gusaling gagamitin para sa pagsamba sa Diyos. Yung temple na iyon na pinagawa ni Haring Solomon. Kaya nandoon na lahat yung mga precious stones, yung pinakamatitibay na mga materyales at yung design na wala nang mas maganda pa
kaysa doon sa itinayo na iyon, dahil alay para sa ating Panginoong Diyos yung ginawang gusali na iyon. Praise God. At makikita natin sa Exodus chapter 35 verses 1 to 5 yung tungkol doon sa tabernacle na sinasabi. At yung itinayo naman ni Haring Solomon na nasa 1 Chronicles chapter 29, yung buong kabanata na iyon ma-describe po at malalaman natin tungkol doon. Amen. At yung benefits of having a place of worship and the building with the voluntary offerings of the people, nakakapagpatiyak sa ating mga pagiging kabilang na tayo ay bahagi ng gawain ng ating Panginoon. Tayo ay nandoon, kabilang tayo na miyembro ng isang tahanan na iyon. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos. Praise the Lord. At sa ikalawa naman po, stewards of the ministries or mysteries of God. Amen. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 11 verses 25 to 26. At ganoon din sa Matthew chapter 13 verses 10 to 11. Ang tungkol sa mysteries of God. At doon din po sa Ephesians chapter 3 verse 3 at sa 9 sa verse 16 at verse 25. Ang sabi doon yung the mysteries of God pertain to the mysteries of salvation. From the beginning, God has had a plan to save humanity. Kaya nung una, hindi pa iyon na ihahayag ng lubusan dahil nga plano pa noon ng Diyos sa simula pa lamang ng pagkakalikha sa tao. Alam na ng Diyos kasi yung mga magaganap sa inaharap bago pa mangyari ang mga bagay. Pinaghandaan na ng Panginoong Diyos ang plano na yung kaligtasan ng tao ay isasagawa niya. Kaya siya mismo, pagdating ng takdang panahon, nagkatawang tao ang ating Panginoon. Amen. Para bigyan ng kaligtasan ang tao na nagkasala. Dahil redemption is created by God. At wala nang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Number 2, guard the flock. Ang pagbabantay sa kawan. Ito ay isa pa rin pong tungkulin sa ministry na ang bawat kabilang sa kawan ng Diyos ay pangalagaan. Ang sabi dun sa Ezekiel chapter 34 verses 8 and 10, ganito po ang sabi, "Surely, because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves, and fed not my flock. I will require my flock at their hand." Yun po ang sinasabi sa Ezekiel chapter 34 verse 8 at sa verse 10. God charges these leaders to feed the flock and watch for their souls. Ibinilin po at ipinagutos ng ating Panginoong Diyos na pangalagaan, bantayan ang kawan niya. Dahil nga, tinubos niya ng sarili niyang dugo ang kawan na iyon. At hindi na dapat masayang ang kanyang mga tinubos. Kaya mababasa din po natin yan tungkol sa pagkakatubos ng ating Panginoong Diyos at ang bilin na pakaingatan ang kawan ng Diyos sa Acts chapter 20 verse 28. At ganoon din po sa Hebrews chapter 13 verse 17. At ang pananagutan po diyan ay nasa pastor na ginawang tagapangalaga ng ating Panginoong Diyos sa mga kawan. Amen. Gaya ng isang tagapagbantay na nakatanaw sa paligid at siyang magsasabi sa mga tao na kung mayroon mang dumarating na panganib. Amen. At ang pastor din po ang nagtuturo
nangangaral at nagtutuwid sa mga kawan regardless of whether the people listen or not. God sets himself against those who do not watch for the flock and instead only watch for themselves. Ang mababasa po natin sa